Pakitapik mo nga yung katabi mo, medyo may kaunting ko lang. Mahigpit, hug, yan. Kung mayroong makukalit na yan. Yan. Yung hug talaga, yan. You belong! Sabi ko, you belong here. Dapat ganun eh. Yung wala na yung mga placards natin, wala nang gumagamit. Alam nyo, yung mga gumagawa natin yan, mga bata kayo, palagay ko, sa lalaki natin ibigay yan. Nakalagay, you belong here. Nakalagay, you are special. Yan. You're invited. Yan, mga ganun eh. Di ba? Mararamdaman malayo pa lang, hindi yung ang problema sa mga Kristyanismo, naging exclusive. Ang cell group exclusive. Wala nang papasok na iba, amin lang to. May nakalagay pa ng kamay. Ang church, open sa lahat yan. Open yan sa drug addict, open yan sa mga bakla, sa lahat. Amen? Amen? Oh. Sabi nga ni Pablo, alang-alang sa kanila na mahina, ako'y naging mahina. Para sa malalakas, ako rin ay lumakas. Amen? Kasi nga, ang church ay para sa Panginoon. Sabihin mo nga, Amen. Amen. Naintindihan po natin? So, sandata ng Diablo sa atin para tayo ay lipulin, sirain, yung tinatawag na sandata, distraction. Madi-distract tayo sa mga maliliit na bagay, maliliit na pakiramdam. Yun, hindi naman pala totoo. Amen? Sabi mo, hindi totoo. Kaya pag may nangyari, may bubulong sa'yo, oy, hindi ka kabilang, oy, hindi ka pansinin ko. Naku, nung nakarang araw, nakarang linggo, meron po akong inayos. Nakarang linggo, may inayos po si Pastor. Alam niyo po yung inayos ko? Yung mga ilang kabataan natin ay nagkaroon po ng sumon o kaya ay pagtawag sa akin ng pansin, Pastor, iniirapan po ako nung isang ha? Hindi kinausap namin yung bata ng ina. Hindi po, Pastor, malabo po bata. Ilan yung kabataan na gano'n? Ganun pala ang mannerism niya. Na akala nila pairap-irap. Pero malabo talaga mata. Amen? Huy! Nagbago na ba, mga kabataan? Oo. Kaya, gusto ko sa mga kabataan, lalo na sa mga nakatayo dito, hindi lang yan ang kaharap nyo. Magkapalit-palit na kayo ng mukha. Yung mga bati, hindi yung mga hindi nyo kabati. Hindi nyo kasama. Ngayon po, sa San Marcos, kayo na magkasama. Hanggang dito, kayo pa rin magkausap. Magkadikit. Amen? Kami nga natin, hindi magkadikit eh. Magkasama na kami sa bahay eh. Kaya nakita nyo pagkatapos nito, meeting after meeting, ang kaharap ko kalalakihan. Kung may kababayan, kinakausap ko. Bakit? Mamaya lang makakausap kami yan eh. Amen? Ano yung ibig sabihin? May demonyo ng indifferences sa ating namamagitan. Kaya ang sabi ng isa, ayaw ko na nga dyan, hindi naman ako bati. Wala namang sinabing hindi siya bati. Nairapan lang. Pala malabo mata. Hello? Amen? Espiritu yan, demonyo na yan. Para pakiramdam, siguro, galit siya sa akin kasi mas maganda ako sa kanya. Siguro. Crush niya yung boyfriend ko. Parang gano'n eh. Ingit ko lang. Pahirap. So tanggalin na natin yung ganyan espiritu. Sabi mo, demonyo. Ng espiritu. Ng distraction. Laya. Amen. Kaya kung mausap ka rin ng iba, kaya lahat tayo bati-bati. Amen? Lahat bati-bati, hindi lahat ang bati ko lang kabataan. Ang bati ko lang. Kaya si Sam tsaka si Jam, pinapagalitan ko talaga eh. Oo, mayroon po, nagbubulungan pa sila eh. Andito kami sa harap eh. O diba? Kahit may barkada akong ganyan nung araw, magkakasama kami ngayon kakain. Sila bubukod pa, hihilahin pa niya isa. Yung kaibigan, doon pa sila magbubulungan sa likod na. Tawag din kapili, makapili. Bakit? May magkasama na sila maghapon, magdamag, magbubulungan pa, tatawagin doon. So, bumabilo ka naman sa iba. Okay? Lagyan mo naman ng ibang best friend. Dapat best friend mo lahat. Hindi lang isa. Amen. Nakakausap niyo ba si si Kim? O si Princess? O nakakausap niyo? Tamo nga, walang kumikip o. Oh.
Mahihain din si Kim. Mahihain din si Kim. Nahirapan din to, Pastor. Nahirapan ka rin? Nahirapan. Oo. Kaya ngayon lang yan bumabalik. Oo. Hindi. Alam mo na ngayon bakit nahirapan ka. Malabo ang mata niya. Malabo. Hindi. Oh, nandito ba? Anak, nandito. Wala dito. Absent. Oo, absent. Sige. Pero nagkasundo na kayo? Hindi pa niya alam. Oo. Kasi nga, kung minsan, yung mga kabataan, alam nyo, siyempre, may mga ganyan na yun, yung tinginan lang nagkarambola ng, di ba? Ganyan na yun. O sa lalaki ngayon pati sa babae may mga ganun na. Kaya dapat wala nang ganyan. Amen? Amen. So, sabi mo nga, mula ngayon, iisa na kaming lahat. Amen? Iisang Espiritu yung nananalitay sa atin. Iisang Panginoon nating pinaglilingkuran. Amen? Okay? Huwag kang tatawa ng ganyan kasi akala isipin nila, pinagtatawanan. May mga ganung tama, no? Hello? May mo lang yan. Nangyayari. Lalo na yung mga, may iba iniisip, kami pinagtatawanan yan, di ba? Hindi ko sinabing, pero nangyayari, totoo talaga. Dito nangyayari sa loob ng church. May mga tamang hinala. Sabi mo sa katabi mo, tamang hinala. Layas. Pag siyang lumayas, kasama na yung tamang hinala. Amen? Practical lang yung aking pinag-uusapan. Pero sagdata siya ng kaaway para lupigin tayo, sirain tayo sa magandang pagtitinginan natin. Amen? Ang panglima at bago huli, anong espiritu ito? Sagdata ay nagaling sa kaaway. Ito yung salita ng fear. Takot. Sabi mo nga, fear. Alam niyo ba na ang takot, sagdata ng demonyo para sa atin? Para masakit tayo? Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ano na sabi ng Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Ulit. 1, 2, 3, basa. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ingatan at ililigtas. Yun naman pala bakit ka natatakot? Pastor, iba yung usapan, di ba? Sino sa inyo nagkasakit kayo tapos natakot kayo? Totoo yun, ang sakit minsan, nagdadala ng takot. Yun ang purpose. Pero hindi yan galing sa Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 7, the Lord did not give us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng espiritu. Ibinigay Diyos ay espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan. Sabi na sa English, spirit of power. Say it again, power! Power! Mabuti, power! Power! Ganito. Sabihin nila, hoy, huwag ka pumasok dyan sa siyan. May demonyo dyan, may white lady dyan. Ano ngayon? Ano ba mapapakiramdam mo? O ngayon, usong-uso yung nanganguha ng bata. Ako, hindi ka nalalabas ngayon. Hindi na ho kami magcha-church, pastor. May nanguhuli yung bata. Di ba? Totoo ito. Alam niyo, kung minsan maganda rin yan. Alam mo kung bakit? Oo, kasi ang daming bata ngayon, ayaw umuwi sa bahay. Gabing-gabi na sa lansangan pa rin. Sige, labas pa kayo. Alam nyo, kinakailangan nila mga bata, mga innocent. Daming nawawala araw-araw. At hindi lang bata. Kagabi, may hinahanap. Oo, mga dalaga na, iba. 21 years old na. Ano ang kailangan nila? Yun, yung mga... Kasi ang bata, hindi may pagtatanggol sa sarili. Marami na, di ba? Pinagpakita pa ng bata. Wakwak yung kanyang kwan. Tagiliran, may tahi na ganyan. So, kaya gusto ko sabihin sa inyo, hindi tayo dapat matakot. Amen? Hindi tayo natatakot sa dilim, hindi tayo natatakot sa mga kinatatakutan ng marami. Hindi tayo natatakot mawalan. Amen? Hindi tayo natatakot na maubusan ng pagkain. Amen? Yan. Hindi tayo natatakot mawalan ng pera. Amen? Hindi tayo natatakot mawalan ng mahal sa buhay. Amen? Kasi, sino dito takot mamatay? Yan. Nanahimik sa kalamitan. Nung dumating na po sa akin yung sakit na yun, akala ko, yun, binubulungan ka kasi ng demonyo na matakot ka. Pag ang takot, actually, kapaligtayan ng takot ay pananampalataya. Kaya pag may pananampalataya, walang takot.
Kailan natatakot tayo, nawawala po yung ating pagtitiwala talaga sa Panginoon. Okay, sabi ng Romans 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya, magandang balita, sapagkat dito na tayo sa pang-anim na sandata, ang kaaway, yung pagkamahiyain, yung shame, yan. Sabi niya, hindi ko kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, para sumampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Yan. Ang pagpito, stagnation. Ang pagpito ay stagnation. Isa siya sa mga sandata ng kaaway na hindi natin nalalaman. Stagnant ka. Alam niyo, stagnant? Bonsai. Hindi lumalago. Alam niyo, stagnant na tubig, walang tapon, walang dumadating. Stagnant ka, hindi gumagalaw. Alam niyo ang danger sa isang stagnant na tubig? Ang stagnant na tubig, may tendency na magkakalumot at madulas. Tama? Pag stagnant ang tubig, madumi. Kasi hindi natatapon ang tubig. Kaya kailangan, ang tao pag stagnant, hindi siya gumagalaw. Wala siyang pag-unlad, wala rin siyang paglago, wala. Hindi siya nag-acquire. Kaya delikado yan. Di umunad ng buhay, 10 taon na, Kristiyano, pero hindi pa rin wala, stagnant. Yan ang sandatang nilagay ng demonyo sa atin para humina tayo. Alam niyo kung yung darating pong 21 dito, ipapakita po sa atin ng mga tagapagturo sa atin na tayo po, ang tao, ang pinakamalaking nilikha ng Diyos na mas mataas pa sa anghel. Actually nga, little lower than gods. Actually nga, small gods tayo eh. Small gods. Diyos ka din, maliit nga lang. Kaya kung ikaw ay hihina-hina at papatay-patay, babagsak ka talaga. Amen? Amen. Kaya hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat ilugmok, hindi ka dapat nakalugmok sa anumang sitwasyon ng pagkaramdam. Dapat lumabang ka. Amen? Tumapang ka at hindi ka nahihiya. Amen? At higit sa lahat, hindi ka dapat stagnant. Deuteronomy chapter 2 verse 1 to 3, tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Yan, sa verse 2 sabi niya, yan. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, 2 at 3, matagal na rin kayong magpapaikot-ikot. Sabi mo nga, matagal lang paikot-ikot. Uy! Ano ibig sabihin nun? Stagnant. Paikot-ikot na tayo sa 4 na sulok ng church. Hindi umaalis. Amen? Balik-balik lang. Madadapa, iiyak, tatayo, madadapa uli. Huy, mag-mature na po tayo. Nung nakaraan na tisod, sinabihan lang siya ng mataba. Na-tisod. Tapos, hindi-encourage, bumalik. Sumigla uli. Pagnipas na 5 taon, nakakarinig uli siya ng salita. Bakit? Naku, natisod uli. Nagigits yun? Natumba uli, doon lang sa salitang na. Bakit? Amen? Sanda tayo ng kaaway, kagamitan para tayo ay ibagsak, paluin o kaya ay pahirapan. Pero doon ka pa rin bumagsak. Sino dito natitisod sa tithes? Tapos 10 taon na, tisod ka pa rin sa tithes. Pag nangangaroon lang, si pastor sa tithes, nagre-reklamo. Dapat nag-mature tayo. Amen? Amen. Tanong, nag-tithes ka na ba? Church naman puro lang pera-pera. Dapat mag-mature tayo diyan. Amen? Amen. Hiningan ka na ba pag wala ka? Hindi naman, di ba? Ano, hiningi sa atin ni Lord? Wala ka namang tithes kung wala kang income. Pero pag may income ka, doon ka nagkakaroon ng tithes. Utang mo kay pastor, hindi. Kay Lord. Nagbigay ka, nalaman ko, hindi ko alam yun. Gaano ko nalalaman na ang tayo ng tithes faithfully? Paano? Makikita mong buhay na umuunlad, lumalago, pag may problema, may protection, may sakit, protektado. Kasi yan ang pangako ng Panginoon sa mga nagtitithes. Sabi niya, ipagbabawal ko ang mananakmal. Yan ang pangako ng tithes, ng Panginoon sa nagtitithes. Sabi niya, ipagbabawal ko yung mananakmal. Ano yung mananakmal sa buhay natin? Aksidente, sakit, kung ano-ano mga sakit na dumarating araw-araw. Pagbabawal nila din pag nagtitithes tayo. Amen ba? Amen. Amen. Kaya lahat naman talaga tayo,
tawag dyan, candidate. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon na, yung sandata na ito, baliwala. Amen? Yon. Ang huli, deception and lies. Yung panghuli, deceptions and lies. Stagnant. Sabi mo nga, stagnant. Ano gagawin pag stagnant? O baka naman kumuno yung napunta mo. Amen? Galaw-galaw! Amen? Galaw-galaw! Huwag kang papayag na wala kang ministry. Amen? Okay. Panawanan ko lang po yung vision ko. Ano? My mission in life or my life mission. Pag sinabing mission in life, ang church kasi may vision eh. Tama? At ang problema ang church meron, ang iba sumasama, ang iba hindi. Pero pag ikaw na ang may mission, life mission in life, hindi mo pwedeng hindi sasamahan sa'yo yun eh. Okay, tingin kayo sa akin. Naligtas ka ng Panginoon mula sa kadiliman, mula sa impyerno tungo sa kalangitan. Doon ka pupunta. Amen? Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo. Ligtas ka na. Mamatay ka ngayon, bukas makalawa, hindi natin alam. Ligtas ka na. Amen? Ngayon, dahil ano ba yung ginawa ni Kristo sa'yo, sakop ka doon sa kanyang kagandahang loob, at sakop ka rin ng kanyang mission. Bilang ganti, bilang pasasalamat sa Panginoon, ipaglilingkod mo ang Panginoon sa habang buhay. Siya na ang Panginoon mo, at tinanggap natin siya sa puso natin, tama? At dahil yan, gagawa ka dapat ng tinatawag na missions in life. Ay, mimisyonin mo sa buhay. Ano ba ang layunin? Bakit ako nabubuhay? Dapat mabuo sa isip natin yan. Para sa akin, ay Raymond Delfin, co-creator of Christ. Ako at si Kristo ang gagawa nito. Hindi ko kaya ito mag-isa. Gagawa ako ng mundo na kasama si Kristo, isang mundong mapayapa, mundong gumagaling. Yan. Pag may sakit, mundong tahimik. Yan. Mundong nagliligtas ng kaluluwa. Kasama ko si Kristo. Amen? Okay, yan yung mission ko ngayon. Ginagawa ko to, pinipilit ko to ipamuka, pakita sa lahat, gayahin niyo yung mission ko sa buhay. At kahit wala ako dito, kasi ito yung mission ko, gagawin ko pa rin yung mission ko sa buhay kahit wala ako dito sa lugar ito. At ganun ka din, kahit wala ka dito, may mission ka sa buhay. Gagawa ka ng mundo sa pamilya mo, kasama mo, masayang tahanan. Kaya depende sa ano mo eh, sa kung saan ka sinave ni Lord. Ba, ikaw ay may sakit, niligtas ka ni Lord. Yan. Doon magpa-function ang mission mo sa buhay. Yun ang, kaya saan ka man naroon, ilang taon ka man ngayon, hindi ka na mawawala doon sa mission na yon na gagawin mo sa buhay mo habang ikaw ay nabubuhay. Tanong, meron na ba kayong mission in life? Nasaan na kayo? O pinababayaan mo na lang na isang araw, tanggap mo na ang lahat ay rarapture, pero yung mga amahan mo sa buhay, tanggap mo na bahala sila sa buhay nila. O kaya matutupad yung pangarap at pakiusap ng isang mayaman kay Lazarus. Ang mga Abraham, utusan niyo po si Lazarus na idampi yung kanyang kwan, gabatak man lang, dahil naghihirap ako sa apoy na ito. Sabi ni Abraham, hindi pwede, may namamagitan bangin. Pangalawa, nung ikay nabubuhay, nagpasasa ka nga eh. Si Lazarus naghirap. Sabi niya, kung hindi po pwede pakiusap ko, pwede bang pakiusap po si Lazarus, padala niyo sa lupa. Meron pa akong 5 kapatid, mas mayaman pa sa akin. Sabi ni Lord, sabi niya, oh, hindi. Meron, sabi niya, hindi sila makikinig sa mga namatay na muling mabubuhay. Kung hindi sila nakinig doon, sabi niya, meron silang mga ngaral, meron silang mga propeta, papakita nila, hindi po matitigas yung puso nila, sabi ng mayamang ito. Mga kapatid, nakabuo ng mission in life, yung mayamang ito, na namatay, kasama ni Lazaro. Doon lang siya nakabuo. Sana, mapagsabihan yung mga kapatid ko, pupunta sila dito. Sana, masabi mo yung mission in life, hindi ka magamit ng kaaway sa mga pagka-addition sa ibang tao, pagkamahina ng kanilang pananampalataya. Bagkus, ang mission natin sa buhay, ikalalakas pa ng iba. Amen? Ikatatatag ng iba. Ikapaglilingkod ng mga hindi naglilingkod. At dapat dahil sa akin, makakilala sila sa Panginoon. Amen? Amen?
Wala raw sasaya sa isang tao na nalipat mula sa dilim tungo sa liwanag. Na siya'y nagkasakit, pero pinagaling ng Panginoon. At dahil yan, kinilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Sana ganyan ang ating mission sa buhay. Na isang araw, sama-sama natin papurihan ng Panginoon. Kasi lahat tayo na naging bahagi ng mission na yun. Amen? Na-harvest tayo ngayon. Pero ngayon naman, may mission na tayo sa buhay nito. Ngayon, baliwala ang sandatang ito. Kasi alam natin, hindi ito patok sa atin. Hindi ito uubra sa atin. Amen? Ano yung mga ano na yan? Mga weapon. Una, number 1? Discouragement. Pangalawa, disappointment. Ang pangatlo, pleasure. Pang-apat, distraction. Pang-lima, fear. Pang-anim, shame. Anong pang-pito? Stagnation. Pang-walo, deception and lies. Okay. Next time ko na lang tutuloy. Tingin po kayo may pastor. Balikan natin yung kwento kay David nung nakaraang linggo. Sino po nandito nung nakaraang linggo? Sino nakinig? Tingnan nyo. Yung lahat ng ito, present ba doon sa senaryo? Meron bang deception? Meron bang lies? Meron bang discouragement? Meron bang shame? Pasok lahat yung sandata ni Satanas, di ba? Kaya sabi ko, Lord, kahit minsan alam mo na yung suntok ng kaaway, pero tinatamaan ka pa rin. Alam mo na mahina ka sa ganyan, tatamaan ka pa rin. Bakit kaya? Sabi ni Pablo, let the weak say, wala ngayon, sinisira ko ang espiritu ng deception and lies. Pag may dumating sa akin ng liars, hindi totoo yan. Amen? Pag sinabi nilang mahina ako, hindi totoo yan. Hindi ako importante. Hindi. Mahal ako ng Panginoon. Nireject ako ng mga tao sa mahal ko sa buhay. Hindi. Mahal ako. Tanggap ako ng Panginoon kahit ano pa ako. In Jesus' name. Amen. Yan ang mga sandata ni Satanas. Pero may panlaban tayo lahat yan. I-reject lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen at amen. Pwede bang palakpakan natin sa yung gesture ng tagumpay? Mula ngayon, walang panama si Satanas. Walang discouragement, walang disappointment, walang deception and lies, walang shame, walang fear na manggagaling sa kanya na dadapo sa akin na hindi ko kayang pagtagumpayan. Sampal-sampalin man niya tayo. Amen? Kasi alam mo, galing kay Satanas yun. Kanino galing? Yan. Kaya minsan ginagamit lang yung kapatid ko para banggitin yung term na yun. Minsan ginagamit ni Lord yung asawa mo para ikaw ibigay ng kanyang conviction. Pero lahat ng yan, hindi galing sa Diyos. Kailangan natin mapagtagumpayan ang sandata ng kaaway. Tingin kayo sa akin. Ang Israel, kaya naging matagumpay siya, sa kapila ng napaka-advanced na mga weapon ng mga palipaligid. Kalaban nila yung Ukraine, saka ang Ukraine, tsaka yung Russia, ganyan. Sa kabila ng matitinding ang Israel, gumawa sila ng tinatawag na Iron Dome. Dome siya na iron. Na lahat ng papasok na pana na missile, doon tatama, hindi makakapinsala. Sana, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, parang ganon, gumawa tayo ng kuta sa buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon, na hindi tatama sa atin, kundi kay Kristo. Amen? Akin na yung disappointment mo, akin na yung discouragement mo, akin na, pinapalitan ko. At dahil dyan, nakakapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Amen? Time will come, hindi ko man maintindihan yung iba ngayon, time will come, maintindihan mo na rin yan. Pero ang pinakamahalaga ngayon, you overcome discouragement, you overcome fear, you overcome disappointment. Kasi alam mo, sandata yan ng kaaway para laban sa atin. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa langit. Mag-bless ko tayo. Wow. Praise God. Sino po sa inyo gutom na? Oh, hallelujah. Sana lagi ho tayong gutom sa salita ng Panginoon, gutom sa gawain at magagawa ng Panginoon. Kasi yun po ang pinaka panlaban natin sa araw-araw sa buhay natin. O Lord,
bibigyan ko kayo ng time na mag-devote sa Panginoon. Lord, kung ano man yung sampal, suntok, sipa, na naipukol para sa atin, para tayo maghina. This time around, bistado na siya. Sabi mo nga, bistado na siya. Ang tangi mong magagawa, Lord, ipinasasakop ko sa iyo ang aking buhay. Oh, mula ngayon, pinapahiya ko si Satanas. Wala siyang magagawa sa aking buhay. Hallelujah. Hindi ako kayang itumba ng mga deception na yan. Hindi ako kayang itumba ng mga discrimination, ng mga sandata ni Satanas para ako'y manghina, panghinaan ng loob at masira. Sapagkat mahal ako ng Panginoon. Hallelujah. Lord, babangon ako. Katulad ni Pedro, lumubog siya, pero sumigaw siya sa pangalan ni Jesus. Ngayong umaga, sumigaw tayo sa Panginoon. Sabihin natin ang tulong ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan kita sa buhay ko. Pagtatagumpayan ko ang lahat ng ito. Alang-alang kay Kristong gumagawa para sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Hallelujah. 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 Pwede bang pakisilip ang punto o sign ng buhay mo, yung mga bagay na hindi namin alam pero si Lord lang nakakaalam. At ipaayos mo kay Lord. Kung na-discourage ka, sige Lord, binibigay ko sa iyo ang aking discouragement ngayong umaga. Kung natakot ka, o nananamlay ka, na-discourage ka, na-disappoint ka, Lord, binibigay ko to sa iyo. Para siyang doktor na dadaan sa kanyang laser, yung inyong disappointment, gagamutin ng Panginoon ngayon. Kaya ba natin yun? Hallelujah. Sige, magtiwala tayo sa Panginoon. Nandito ang Panginoon. Hallelujah. Oh Lord, thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh. Pwede bang magpatawad ka kung kailangan ka magpatawad? Kung kailangan ka humingi ng kagalingan sa Panginoon, Lord, pagalingin ko yung punto ng buhay ko na ito na hindi pa magaling. Kapag nasasabi, umaalma, nasasaktan pa rin ako. Kapag nakakarinig ako ng ganitong salita, nasasaktan pa rin ako. Kung saan ako mahina, Lord, tulungan mo ako. At din lalakas kami, Panginoon. Hallelujah. Pwede ba tayong lahat ng tumayo? Hallelujah. Pakilagay yung lyrics nito. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dapat lahat ng ito ay kaya nating pagtagumpayan dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Nalipusta ka, na-reject ka, na-intimidate ka, higit dyan. Isipin mo lang, higit dyan ang ginawa ng Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Every single day. Yes, Lord. Jesus, you're holding me, Lord. Hawakan mo kami, Panginoon. Hallelujah. With all my heart, and I see Jesus, how I love you. Jesus, how I love You are everything. All this love I give. Hallelujah. Thank the Lord. Overflow of worship. Oh, You alone are worthy of it all. You're worthy of it all, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. You're the lover of person. Mahal ni Lord ang kaluluwa nating lahat.
Walang sino man sa atin ang mapapahamak. Hallelujah. Express your gratitude. Hallelujah. I am not alone, for your presence is my home. Jesus. Sige, tataas mo. Itataas ka ng Panginoon ngayon. Jesus, lift me up, Lord, and high. Lift me up. Lord, my heart. My heart. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. You are everything. Oh, this love I give you. Jesus, how I love you. You are everything. Oh, this love I give you. Come on, take your voice. Hallelujah. Hallelujah. You listen to us today. Abutin mo ang pinakamababang point ng aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang yung aming lakas. Ikaw lang aming tagulang. Kailangan ka ng bawat isang Panginoon. Oh, lahat ng disappointment, lahat ng resentment, lahat ng rejection. Hallelujah. Hallelujah. And I will never be the same. And you will never be the same again. Kapag hinipo ka ng Panginoon, touch your people once again, my God. Touch your people once again. Touch your love, the beloved ones, Lord. Sino man sa amin, Panginoon, na kailangan ng hipo ngayon, habang nakataas ang lahat ng kamay. Love them, Lord. Embrace mo sila, Panginoon. Embrace mo yung bawat isa, every single lady, single people, man of God, lahat na nandito ngayon. Ayan mo, Panginoon, yung sandata ng kaaway ay hindi makapananaig sa kanila. No more rejection, no more resentment, no more pain, no more shame, no more fear. Hallelujah. Lahat ng anak ng Diyos magiging mananagumpay sa pangalan ni Jesus. Pagtatawanan namin ang gawa ng kaaway. Walang kwenta ang ginawa niya sa amin. Hallelujah. Magkikibit balikan kami, itatapon namin, Panginoon. In the name of Jesus, lahat ng pain, lahat ng rejection, lahat ng ginawa niya sa amin, tinatakwil namin. Naman, itakwil mo lahat ng rejection, lahat ng disappointment, tapon mo yan, hindi mo kailangan yan. Sa umagang ito, Panginoon, I need the approval of Jesus. Hallelujah, the King of Kings and Lord of Lords. Tinatapon ko lahat ng nag-reject sa akin, Panginoon. Tinatatawan ko, Panginoon. Wala siyang lugar sa buhay ko. Wala siyang lugar sa tahanan ko. Sa tahanan na ito, Panginoon. You are the one that I desire, Lord God. Ang mahalaga sa akin, tanggap mo kami. Ang mahalaga sa amin, welcome kami sa presensya mo. At sa mga ito yung aming pinapahalaga. Yakapin ko ang bawat isa. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. Wala nang makakaramdam na siya ay rejected. Walang makakaramdam na siya, Panginoon, ay disappointed. Walang makakaramdam na siya may takot, Panginoon. Walang isa man sa amin, Panginoon, ang makakaramdam na hindi siya mahal. Hallelujah! Hallelujah! Everybody is loved. Hallelujah! Everybody is loved by the Lord. Lahat mahal tayo ng Panginoon. Lahat ay pinakamamahal ka ng Panginoon. Lahat ng kilos mo, lahat ng ginawa mo, gusto ka ng Panginoon. Namatay nga siya alang-alang sa iyo at sa akin. Salamat sa acceptance, salamat sa approval. Oh, isa na hinahanap namin di matagpuan sa tao. Sa iyo lang kami makakasumpong, Panginoon.
Thank you, Lord. Hallelujah. I give you praise. I give you praise. Salamat po, Panginoon. Ang tagumpay ng labang ito ay laban mo rin, Panginoon. Hallelujah. 2,000 taon nakalipas, sinigaw mo sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Woo! Tapos na. Panalo ka na. At araw-araw kami mananalo at magtatagumpay. Araw-araw kami mananalo, araw-araw kami magtatagumpay. Tatayuan namin ito, paninindigan namin ito. Hallelujah. Hindi namin papansinin yung kaaway na kulang sa pansin, Panginoon. Salamat po. Iwawaksin namin ang panlulupaypay. Iwawaksin namin ang takot. Iwawaksin namin ang pagkapagod. Ang pagkaka-stagnant, Panginoon, at pagkakadugmok sa anumang panlulupaypay na ginawa sa amin ng kaaway. Thank you, Lord. Pwede bang umabot ka ng kamay? O kaya makahanap ka ng isang kapareha? Babae, lalaki lang. Yes, Lord. Thank you, Lord God. All guilt feelings, in the name of Jesus, go. All fear, go. In the name of Jesus. Kung kaya natin maglingkuran sa isa't isa, Lord, mula sa araw nito, salamat po. Mga bagong bagay, mga bagong kapahayagan. Hallelujah. Mga bagong sisindan, Panginoon. Hallelujah. Ipararanas mo sa iyong mga anak, Panginoon. Wala nang takot, wala nang shame, wala nang guilt. Hallelujah. Wala na in Jesus' mighty name. Lahat ay pinatatawad. We are forgiven by our Father in heaven. Salamat po, Panginoon. It's all about worship. It's all about worship. All about my love. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let everyone overflow. Flow in the Holy Ghost. Ramaka Satarababa. Mestre Benedianta. Libede Sotre Benedianta. Rintride Sotro Bocote. Araw-araw ka naman ang gumpay. Araw-araw sa iyo ang tagumpay. Tayuan mo ang tagumpay. Baliktarin mo kasi nagalingan ng kaaway. Binabalik ko sa kanya ang lahat ng panlulumo, lahat ng takot, lahat ng panulumpaypay, lahat ng discouragement, disappointments in the name of Jesus. Let the love of God flow. Hallelujah. Let the approval of heavens flow. Hallelujah. Supremo Honda. Limene sobra maganda lababaka. Hallelujah. Lama supremo niya. Walang mahihiya, walang Panginoon mag-uusig na magtatagumpay. Walang guilt feelings. In the name of Jesus. Lahat ng sandata na kaaway, back to the sender. Back to the center. In the name of Jesus. Lebe suke. Sige, pagkatapos mo sa kanya, lipat ka ulit sa iba. Lebe sagra bakaya. In the name of Jesus. Patuloy tayo mag-minister. May mga kapatid pa tayo na hindi na ipag-pray. Tulungan natin sila sa kanilang kahinaan, sa kanilang mga bagay na nilang kalaban na dumadating sa kanila. Palaguin, patatagin ang bawat isa. Come on, let's go! In the name of Jesus. Lima sagra bakaya bakaya. In the name of Jesus. Let everyone encourage everyone. Let everyone, hallelujah. Oh, hallelujah. Walang disappointment na magpapabagsak. Walang discouragement, walang fear, walang guilt feelings, walang shame na magpapabagsak sa amin. In the name of Jesus. No disappointments. Hallelujah. Destroy us, Lord. Hallelujah. This is the work of the Holy Ghost. Come on, be sensitive, be sensitive. Hanap ka ng iba. Sige. In the name of Jesus. Let's go, let's go. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Sige, lakasan mo, lakasan mo. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Marama ka sa kalaba. Remeneso, tremena ko yan. Limestro, katalalababaya. Remanaramahan talabahaya. In the name of Jesus. Lororo, si krimeninihan talaba. In the name of Jesus. Mestro, meninihan ta. Lamaka sakra bakaya. In the name of Jesus. Hallelujah. No more fear. No more shame. No more guilt. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your people will stand up to God with power. Hallelujah. Strong. Hallelujah. With powerful words. Actions. Hallelujah. 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 Buo ang aming loob. Matapang kami. Anak kami ng Panginoon. Anak kami ng Hari. Oh, sa kasama namin ng Panginoon. Katulad ng sinabi na yung salita, Panginoon. Wala kaming dapat ikatakot. Wala kaming dapat ikahiya. Wala kang dapat ikahina, Panginoon.
ang takot ay tigaling sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. Lebas to brava kantalaba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. That's why the greatest enemy is of yourself. Kapag pinansin mo yung ginawa ng kaaway, your greatest enemy is yourself. Kaya hindi mo siya dapat pansinin, hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na makapasok sa iyo, makaporma sa iyo, because dadaloy ang boldness na galing sa Panginoon. You are loved by God. You are special to God. Hallelujah. Tandaan mo yan. Hallelujah. You are so special. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Jesus, you're holding me with all my heart. I'll sing. Jesus, how I love you. You are everything, all this love I give. I know with no worship, 'cause you alone are worthy of it all. You're worthy of it all. You're the lover of my soul. You're the one who makes me whole. You are my heart's desire. I am not alone, for your presence is my home. Jesus, you lift me high. Jesus, you lift me high. With all my heart, I'll sing. Jesus, how I love you. You are everything. Now this love I give. And all with no worship, 'cause you alone are worthy of it all. I'll sing. Jesus, how I love you. Hallelujah! You are everything. Now this love I give. And all with no worship, Overflow! you alone are worthy of it all. Overflow. Alam niyo po, isa ng ususi ng overflow, yung may mga nakatali tayong damdamin, mga damdamin na hindi na-release, hindi ka napatawad, narinig ka, na-disappoint ka. Pwede ba sa umagang ito, i-release natin lahat yan para siguro makasigurado po tayo, gusto ko lahat nagbabatian, lahat nagyayakapan, na may pagmamahal at respeto sa Panginoon sa umagang ito. Amen? Sige, bikot ka.
Overflow. Release lang. Pwede ba pakita sa lahat ng kamay, I bless you with the blessings of heavens above. You are blessed when you come in. You are blessed when you come out. I bless you with good health. I bless you with money of plenty and not of lack. I bless you with good health, with sound mind and integrity. I bless you in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Salamat po sa lahat ng mga kasama natin sa online. All the blessings of God intended you come to you now in Jesus' name.